Sa isang normal na araw sa mga suburb, binalot ni Johanna ang isang bagay sa isang tela bago ito itapon sa basurahan. Samantala, ang kanyang anak na si Claire ay nagbibisikleta sa paligid ng kapitbahayan kasama ang kanyang aso na si Max. Pag-uwi ni Claire, hinanap niya ang kanyang ina at sumigaw nang matuklasan niyang nagpakamatay si Johanna sa attic. Makalipas ang maraming taon, nagising ang malabata na si Claire matapos managinip tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagbibisikleta siya papunta sa paaralan, huminto lamang para kumustahin ang kanyang tiyong si August. Nang iikot niya ang kanyang bisikleta para tulungan siyang kunin ang dyaryo, muntik na siyang masagasaan ng sikat na hamak na batang babae na si Darcy at ng kanyang mga kaibigang. Tinuya siya ng mga ito habang bumangga siya sa mga basurahan at nasugatan ang kanyang tuhod. Sa paaralan, natagpuan ni Claire ang kanyang ama na si Jonathan na naghahanap sa basurahan kasama ang kanyang kaibigang si Carl. Dahil sa hiya, sinabihan niya silang umalis. Sinabi ni Jonathan na nasa kabilang kalye sila at hindi sa aktwal na paaralan, ngunit makikita pa rin sila ng mga estudyante at nagbubulungan na sila ng mga bagay nang hindi nila alam. Tinanong siya ni Jonathan tungkol sa sugat niya sa tuhod at nang marinig niyang bumisita siya kay August, pinagalitan siya nito dahil hindi sila dapat makipag-usap sa kanya. Hindi pinansin ni Claire ang utos na iyon at sa wakas ay nakumbinsi siyang umalis. Pagkatapos, sinamahan ni Claire ang kanyang mga kaibigan na sina June at Meredith upang isabit ang isang banner na ginawa nila. Isang batang lalaki ang kumuha ng pagkakataon na kunan ng larawan ang likuran ni Claire at si Darcy ay naghagis ng inumin sa banner, na sinira ito. Nalungkot din si Claire nang mapansin na may bagong girlfriend ang crush niyang si Paul. Sa panahon ng klase, sinubukan ni Ryan na sabihin kay Claire na nagustuhan niya ang banner ngunit si Paul lang ang napapansin niya. Samantala, sina Jonathan at Carl ay naghahanap sa basurahan sa sementeryo nang matagpuan ni Jonathan ang isang magandang lumang kahon. Hindi niya ito mabuksan ngunit nagpas siyang itago pa rin ito. Sa oras ng tanghalian, tinuya ni Claire at ng kanyang mga kaibigan si Darcy, na narinig silang tumatawa at hinarap sila sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Claire na tinawag niya si Darcy na ultimate smegma, na isang pagtatago ng singit na ginawa ng kapwa lalaki at babae. Sinampal siya ni Darcy dahil sa pang-iinsulto at agad naman itong ibinalik ni Claire kaya itinulak siya ni Darcy sa sahig. Isang galit na si Claire ang gumanti sa pamamagitan ng pagharap kay Darcy at pagsisimula ng away sa ibabaw ng isang mesa. Lahat ng mga estudyante ay nagagalak at nagre-record ng laban habang ang mga babae ay gumulong-gulong sa sahig na walang mga palatandaan ng paghinto. Kailangang hilahin ng isang matanda si Claire palayo at nang subukang umatake muli ni Darcy, binuhat siya ni Paul para dalhin siya palabas ng cafeteria. Nang umuwi si Claire, inanunsyo ni Jonathan na bibigyan niya siya ng maagang regalo sa kaarawan, ngunit hindi masyadong nasasabik si Claire. Nahanap niya ang regalo sa kanyang kama at binuksan ito para makita ang magandang kahon. Mayroong ilang Chinese na nakasulat dito na maaari niyang isalin bilang 7 hiling, ngunit nabigo siyang buksan ito. Noong hapong iyon, natuklasan ni Claire na nag-post si Darcy ng video ng laban ngunit hindi kung paano niya ito sinimulan, kaya lahat ay pumanig sa kanya sa mga komento. Nag-post din siya ng larawan ni Jonathan na naghahanap sa basura at ngayon ay tinatawag na ng mga tao si Claire na garbage girl. Nang maalala na ang kahon ay may nakasulat na 7 hiling, hinawakan ito ni Claire at hiniling na mabulok si Darcy. Sa sandaling iyon, narinig niya si Max sa pintuan at pinagbuksan siya nito, ngunit tumanggi si Max na pumasok sa silid at umungol sa kahon. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Claire, bumukas ang kahon at nagpatugtog ng ilang musika. Si Claire ay hindi komportable ngunit hindi nagising at ang kahon ay nagsara mismo. Matapos makipag-sleepover kasama ang ilang kaibigan, nagising si Darcy at pumunta sa banyo, at natuklasan na nabubulok na ang kanyang mga binti. Pagtingin niya sa salamin, napahiyaw siya sa nabubulok na lumabas din sa mukha niya. Ang ingay ay gumising sa kanyang mga kaibigan, na agad namang nagpicture. Mamaya sa paaralan, ang mga larawan ay naging viral at lahat ay pinagtatawanan si Darcy. Pag-uwi ni Claire, kinunan niya ng larawan ng kahon, gustong malaman ng higit pa tungkol dito. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang matagal na niyang hindi nakikita si Max. Hinanap niya siya at sinundan ng isang ingay sa ilalim ng kubyerta. Biglang may nahulog at si Claire ay natakot nang mapansin na ang katawan ni Max ay kinain ng mga daga. Pagkatapos,
Inilibing ni na Jonathan at Carl si Max at si Claire ay umiiyak dahil ang aso ay regalo mula sa kanyang ina. Kinabukasan, ipinakita ni Claire sa kanyang guro na Chino ang mga larawan ng kahon upang tanungin siya tungkol sa mga salitang hindi niya maintindihan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ito ay sinaunang Chino, kaya kailangan niyang magtanong sa isang iskolar. Narinig ito ni Ryan at sinabi sa kanya na mayroon siyang pinsan na makakatulong, ngunit tinanggihan siya nito. Sa gabi, gumawa ng post si Claire na inaalala si Max. Nag-ambala siya ng isang mensahe mula kay Meredith na nagsasabi sa kanya na tingnan ang social media ni Paul. Matapos tingnan ang mga larawan ni Paul, kinuha ni Claire ang kahon at hiniling na mahulog ang loob ni Paul sa kanya. Kinaumagahan, hindi pinansin ni Paul ang kanyang kasintahan upang kausapin si Claire. Habang bumubukas ang kahon para tumugtog ng musika nito, naghahanda si August sa paliligo. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa loob ng batya, tumama ang kanyang ulo at namatay sa proseso. Pag-uwi ni Claire, nakita niya sa balita ang pagkamatay ni August at sinabi ni Jonathan na ito ay magandang pagkamatay. Dahil ilang taon siyang hindi pinansin ng pamilya, hindi niya akalain na iniwan sila ni August. Pagkatapos, sinubukan ni Claire na pumunta sa kanyang silid at nadapa sa ilang bagay na nahanap ng kanyang ama, kaya sinigawan niya ito dahil sa pagdadala ng basura sa bahay. Pagod na maging mahirap, tumakbo si Claire sa kanyang silid at kinuha ang kahon upang hilingin na iwan sa kanya ni August ang lahat. Maya-maya, nakatanggap si Jonathan ng tawag na nagpapaalam sa kanya na iniwan ni August ang kanyang ari-arian kay Claire. Agad na lumipat ang pamilya sa magarbong bahay ni August at nakakuha si Claire ng bagong telepono kasama ang sarili niyang sasakyan. Bumili siya ng magagandang damit kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpapaganda sila, at bumili ng maraming merienda. Napansin ni Paul ang kanyang pagbabago. Kinagabihan, nabigla si Claire nang makita ang pagbukas ng kahon at tumugtog ng musika. Samantala, ginamit ng dating kapitbahay ni Claire ang kanyang pagtatapon ng basura at nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa makina. In-off niya ito para tingnang mabuti ngunit wala siyang napansin, kaya binuksan niya itong muli para lamang mahuli ang kanyang buhok. Dahil hinihila siya pababa ng makina, hindi na niya maabot muli ang switch, at kalaunan, napunit ang kanyang anit. Ang leeg ng babae ay dumapo sa gilid ng pagtatapon at nabali, na pinatay siya. Kinabukasan, ipinakita ni Jonathan kay Claire na nakita niya ang ilan sa mga lumang painting ni Johanna. Nag-aalala si Claire na baka maging katulad niya ang kanyang ina, ngunit nangako si Jonathan na aalagaan siya para maiwasang mangyari iyon. Ilang sandali pa, nakita ni Claire si Jonathan na tumutugtog ng saxophone, na hindi niya nahawakan simula noong namatay si Johanna. Ibig sabihin, nagsusumikap siyang mag-move on. Nang gabing iyon, patuloy na nananaginip si Claire tungkol sa kahon. Bigla siyang nagising at napansin ang isang anino na gumagalaw sa labas. Nagmadali siyang lumabas para tingnan ngunit wala siyang nakitang tao. Kinabukasan, nakipaghiwalay si Paul sa kanyang kasintahan at agad niyang niligawan si Claire, ngunit sinabi niyang pag-iisipan niya ito. Nang maglaon, hinanap niya ang mga simbolo mula sa kahon sa internet ngunit wala siyang mahanap na anumang impormasyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Ryan. Sa daan upang makita ang kanyang pinsan, sina Ryan at Claire ay nagbubuklod sa mga alaala mula sa unang baitang at ang kanilang paniniwala sa multiverse. Sa kalaunan, nakita nila si Gina, na sa palagay ay ang kahon ay isang bersyon ng isang Chinese wishpot. Dapat mong isulat ang iyong kahilingan sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa palayok, pagkatapos ay hintayin itong matupad. Isinalin ni Gina ang teksto, napansin na ipinangako nito na magbibigay ng 7 kahilingan at may mga tuntunin. Dapat hawakan ng tagagawa ng hiling ang kahon upang gawin ang hiling at ang pagtanggal sa kahon ay magwawasto ng lahat ng mga kagustuhan. Ang kahon ay may pangalan din ni Lumei kaya hinanap nila ito sa internet at nakahanap ng isang lumang alamat. Noong 1910, kinuha ng bubonic plague ang China at ang pamilya ni Lumei ay pinaghihinalaang nahawa, kaya sila ay na-quarantine sa isang tren. Namatay ang buong pamilya dahil sa heat stroke at dehydration maliban kay Lumei. Sa kagustuhang maghiganti, kinuha niya ang pinakamahalagang bagay ng pamilya na isang music box, at dinala ito sa isang templo. Nanalangin siya ng 7 araw at 7 gabi hanggang sa sumagot ang isang demonyo. Pagkatapos, yumaman si Lumei at natalo ang lahat ng kanyang mga kaaway.
Makalipas ang 12 taon, binura niya ang sarili gamit ang opyo. Mayroong ilang mga pangungusap sa kahon. Sinasabi ng isang bahagi na may mangyayari pagkatapos ng musika, ngunit hindi maisali ni Gina ang iba. Kumuha siya ng ilang larawan ng kahon at nangakong makikipag-ugnayan sa isang kaibigang iskolar. Sa kanilang pag-uwi, natuklasan ni Claire na si Jonathan ay naghahanap pa rin sa basurahan at sinigawan siya, na ayaw makinig sa kanyang panig ng kwento. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kahon para hilingin na sana ay hindi nakakahiya ang kanyang ama. Nang gabing iyon, lumitaw si Jonathan bilang isang cool na saxophone player na nakita ni June na kaakit-akit. Samantala, nakatanggap si Gina ng isang email mula sa kanyang kaibigan kasama ang buong pagsasalin ng kahon at sa tingin niya ay hindi ito maganda. Sa sandaling iyon, ang kahon ay bumukas at isang bagyo ang dahilan ng pagkawala ng kuryente sa kanyang apartment. Pumunta si Gina sa balkonahe para sa mas magandang signal at nag-iwan ng mensahe sa telepono ni Ryan na nagsasabing ang text ng kahon ay tinatakot siya. Biglang sumara ang pinto sa likod niya at naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang telepono, kaya bumalik siya sa kanyang apartment. Dahil sa dilim, napadpad siya sa carpet at tumama sa ibabaw ng estatwa ng toro na tumusok sa kanya gamit ang sungay nito, na agad niyang ikinamatay. Kinaumagahan, natakot si Ryan nang makita ang kanyang katawan at ang pagsasalin. Nagmadali siyang pumunta sa paaralan at sinabi kay Claire na ang natitirang teksto ay nagsasabing ang kahon ay nangangailangan ng presyo ng dugo. Si Ryan ay patuloy na nagtatanong kung si Claire ay gumawa ng anumang mga kahilingan, ngunit siya ay umiiwas na sumagot. Sa tanghalian, inanyayahan ni Paul si Claire na maupo sa kanyang mesa, ngunit ayaw ng mga sikat na bata na makita siya at lumayo. Kalaunan, lumabas ang isang na-edit na larawan sa social media na nagpapakita kay Claire na kumukuha ng basura mula sa isang dumpster. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kahon at nagnanais na maging pinakasikat na babae sa paaralan. Sa gabi, inimbitahan ni Paul si Claire sa isang party at nagpalakpakan ang lahat pagdating niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naghalikan sina Paul at Claire. Nang gabing iyon, naginip muli si Claire tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw din ang kahon sa panaginip. Paggising niya, may nakita siyang tao sa labas na nagre-record sa kanya. Sinubukan ni Claire na habulin ang lalaki ngunit mas mabilis siya at nakatakas. Biglang may sumulpot sa likod niya, pero tatay niya lang iyon. Kapag sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyayari, napagtanto niyang nagsimula ang lahat sa kahon, kaya itinago niya ito sa isang vent. Kinabukasan, binisita ni Claire ang dati niyang kapitbahay. Walang sumasagot sa pinto ngunit nakaamoy siya ng napakabahong amoy. Pumasok si Claire sa loob at natakot nang makita ang bangkay sa kusina. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, si Claire ay kasama ng mga sikat na bata, ngunit hindi siya komportable at hinanap sina Meredith at June, na hindi natutuwa sa paraan na hindi niya pinapansin ang mga ito. Kinumbinsi sila ni Claire na makinig sa kanya at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga pagkamatay at ang kahon, na kanyang ikinadena. Iniisip ni Meredith na ito ay isang pagkakataon at tinawag si Claire na makasarili para sa paghingi ng mga walang kwentang bagay sa halip na pagalingin ang kanser. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, kinumbinsi ni June si Claire na mas mabuti kung aalisin niya ang kahon. Lumabas si Claire para gawin iyon, ngunit narinig niya si Jonathan na tumutugtog ng saxophone at nagpa siya na itago ito pagkatapos ng lahat. Maya-maya sa isang party, hinalikan ni Claire si Paul sa kanyang sasakyan nang makakita siya ng damit ng ibang babae. Pagkatapos, tiningnan niya ang telepono ni Paul at natuklasan ng isang grupo ng mga larawan niya, na nangangahulugang siya ang lalaking pumupunta sa kanyang hardin. Nakipaghiwalay si Claire sa kanya, bagamat ayaw niyang tanggapin ito. Sa sandaling iyon, ang kahon ay bumukas at isang dekorasyon ang nahulog sa ibabaw ng isang apoy sa party. Hinila ni Meredith si June sa panganib sa tamang oras para iligtas siya. Samantala, papunta si Jonathan sa isang gig para lang ma-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Habang pinapalitan ito, halos masagasaan si Jonathan ng dalawang nagkakarerang sasakyan, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan niya ang mga ito. Pagkatapos, hindi niya sinasadyang nasipa ang kanyang ekstrang gulong at natamaan ng isa pang kotse, na naging sanhi ng pagtalbog nito. Halos mapugutan siya nito ng ulo, ngunit naiwasan niya ang gulong. Pagkatapos ng party, pumunta ang mga babae sa isang magarbong hotel at ipinagtapat ni Claire kay June na hindi niya inalis ang kahon.
Sumakay ng elevator si Meredith at bigla itong huminto, kaya natigilan siya. Ilang segundo lang, binuksan nito ang pinto bago muling bumaba sa mapanganib na bilis. Nasira ang mga cable at bumagsak ang elevator sa lupa, na ikinamatay ni Meredith. Pagdating ng opisyal, sinisi ni June kay Claire ang pagkamatay ni Meredith. Sa sandaling iyon, dumating si Ryan at dinala si Claire sa kanyang bahay upang ipakita sa kanya ang kanyang pananaliksik. Ang bawat taong nagmamay-ari ng kahon ay nabuhay ng isang magarbo at matagumpay na buhay, ngunit lahat sila ay napapaligiran ng kamatayan at nauwi sa pagkamatay sa mga misteryosong paraan, tulad ng taong natagpuang nakakulong sa isang basement sa panahon ng sunog sa bahay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Claire ng daan-daang mga text mula kay Paul na humiling sa kanya na makipagbalikan. Nagkaroon ng breakdown si Claire at sinigawan siya ni Ryan nang marinig niyang nakagawa na siya ng 5 kahilingan, ngunit pumayag pa rin siyang tulungan siyang sirain ang kahon. Itinapon nila ito sa apoy at hinampas ng martilyo, ngunit walang nangyari kaya itinago muli ito ni Claire sa isang lagusan. Nang gabing iyon, nagising si Claire mula sa isa pang bangungot upang matagpuan si Paul sa kanyang silid na may dalang kutsilyo. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay nang wala siya at ginamit ang kutsilyo upang patunayan ito. Si Claire ay sumigaw at tumawag ng ambulansya na mabilis na nag-alis sa kanya. Kinabukasan, natuklasan ni Claire na ang kahon ay nawala. Sa sandaling iyon, dumating ang mga opisyal upang kunin ang magarbong bahay at lahat ng pera dahil hindi nagbabayad ng buwis si August. Ang pamilya ay lumipat pabalik sa lumang bahay, si Claire ay pumunta sa paaralan gamit ang bisikleta, at si Jonathan ay bumalik sa dumpster diving. Gumaling na ngayon si Darcy kaya bumalik din siya sa paaralan at muling inaway si Claire, na naging sanhi ng panibagong breakdown nito sa banyo. Nang umagang iyon, natuklasan ni Claire na nasa locker ni June ang kahon. Inamin ni June na ninakaw niya ito para protektahan ang lahat, ngunit galit na galit si Claire at binawi ito bago tumakbo. Nang sundan siya ni June para pigilan siya, nagsimula silang mag-agawan sa kahon at aksidenteng naitulak ni Claire si June pababa ng hagdan, na ikinamatay niya. Nakita ni Ryan ang lahat ng ito at hinabol si Claire, na tumangging ibigay ang kahon at hindi pinansin ang kanyang mga babala. Sa bahay, si Claire ay nababaliw, pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Pagkatapos ng maraming pag-iyak, hiniling niya na sana ay hindi nagpakamatay ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang isang muling nabuhay na si Johanna ay lumitaw sa silid ni Claire na parang hindi siya umalis at ipinakita ang 2 pang anak na babae. Ipinagdiriwang ng pamilya ang kaarawan ni Claire at napakasaya nilang magkasama. Pagkatapos ng party, tiningnan ni Claire ang mga bagong painting ni Johanna at nadiskubre ang isa sa mga kahon, kaya napagtanto niya na ginamit din ng kanyang ina ang mga hiling at ang pagkamatay niya ay kasalanan ng kahon. Biglang narinig ni Claire ang musika mula sa kahon at napansin si Jonathan na nagtatrabaho kasama si Carl sa labas. Tumakbo siya sa hardin para bigyan sila ng babala ngunit huli na ang lahat, gumalaw ang hagdan ni Carl at nadulas siya, na hindi sinasadyang ibinaba ang chainsaw at naputol ang ulo ni Jonathan. Habang hinanap ni Johanna ang katawan ng kanyang asawa, tumakbo si Claire sa itaas at ginamit ang kanyang huling hiling para hilingin na bumalik sa umaga na natagpuan ni Jonathan ang kahon. Bumalik ang oras at nagising si Claire na nasa kama niya si Max. Agad niyang tinawagan si Meredith at kinumpirma na buhay din siya. Habang nagmamadali siyang lumabas, napansin niyang muling nabuhay ang kapitbahay. Pagkatapos, hiniling ni Claire kina Jonathan at Carl na isama siya sa kanilang dumpster diving. Siya ang nakahanap ng kahon at itinago ito sa kanyang bag nang hindi binabanggit. Pagkatapos, pumunta siya sa paaralan at hiniling kay Ryan na ibaon ang kanyang bag nang hindi ito binubuksan. Para pasalamatan siya sa pabor, niyaya niya itong lumabas at hinalikan. Nang sinubukan niyang umalis, bigla siyang nabangga ng sasakyan ni Darcy, na agad niyang ikinamatay. Maya-maya, natapos na ni Ryan ang paghukay ng isang butas ngunit na-curious siya tungkol sa bag. Binuksan niya ito at tumingin sa kahon para basahin ang mga katagang 7 wishes. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod natin mga video, at mag-iwan ng like para matulungan ang aking channel. Salamat sa panonood.